Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakasarap umawit sa Lord. Tunay nga na kapag umawit tayo na mula sa ating mga puso, daman-daman po natin, di ba po, yung kagalakan. And if we give everything to the Lord, lagi nating alalahanin yung Diyos na napako sa krus, na ibinigay yung lahat sa atin. Para po maibigay natin yung the best na pagpupuri sa ating Panginoon. At muli po sa lahat, nais ko rin batiin ng bawat isa sa nakaraang matagumpay na pagdiriwang natin ng 5th year anniversary ng ating simbahan na ipinagkatiwala ng ating Panginoon. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Napakaganda yung mensahe last Friday kung ano yung nagiging bunga ng perseverance, yung sufferings, perseverance, character, and yung hope. Di po ba na kahit ano po yung pinagdaraanan natin, maraming pinagdaanan ng iglesyang ito, ang GCC na pinagkatiwala ng ating Panginoon. But still we're here. Here we are. Yan, napatuloy na nakatayo at naglilingkod sa ating Panginoon. Kasi nga, sinabi rin sa kanyang mga salita, even the gate of Hades cannot destroy His church. Bakit po? Kasi ang pundasyon ng iglesyang ito ay ang ating Panginoong Jesus. Wala na pong iba. Hindi po tao ang pundasyon ng ating iglesia, kundi ang bato, yung rock of our salvation, that is our Lord Jesus Christ. Napakaganda yung dalawang awit kanina. Nang naalala ko dun yung isang video clips na kung saan ay yung babae yung pong inilapit sa Lord dahil nagkasala, tapos walang bumato. Sila na lang ng Lord ang natira. And napakalawak yung pagpapatawad ng ating Panginoon. And nung sumunod na awit, I have touched the hem of your garments. Sabi ng babae, mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ng aking Panginoon, ako ay gagaling. Kaya buti po ng Panginoon. Napakalawak ng pagpapatawad niya sa atin. Napakalinaw nung sinabi niya sa Book of Psalms 103 na kung gaano kalayo yung silangan sa kanluran, guwat ng langit at lupa hindi natin kaya sukatin. Ganun niya po lilimutin ang ating mga kasalanan. All we have to do is to surrender all. Give everything to the Lord para matanggap natin yung pagpapatawad ng Panginoon sa atin. So dito po tayo sa Proverbs. Last week, natapos ko po yung Proverbs. Ito po ay 31 chapters. Kaya po isang buwan ito dapat nababasa natin. Nababasa natin ng isang buwan. Kasi ibalagay natin, bawat araw, isang chapter po yung nabasa natin. Napakaganda po ng Proverbs. Ito yung aral na ibinibigay ng Lord sa atin. At dito nga po pag-uusapan natin ay yung wisdom na nananggagaling sa ating Panginoon. Ano ba yung nagiging bunga sa bawat sa atin, sa bawat na mga kanyang mga anak? So yun po yung ating pag-uusapan ngayon. Kaya ang pamagat po ng mensahe ng Lord sa umaga nito, wisdom brings security to SSS. Kaya kung mayroon po kayong SSS, may security na po tayo. Sa sunod po, GSS naman ang ating pag-uusapan. Kung tutuklasin natin, ano ba yung SSS? Ano ba yung security na ibinibigay ng wisdom? And saan ba nanggaling yung wisdom? Ang unang tanong, how can we have wisdom? Ito ba ay kapag natanggal na yung ating wisdom tooth, wala na tayong wisdom? Di ba? Kanino ba nanggagaling ang wisdom? Sinabi rin po yan sa Proverbs 9, verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. So napakalinaw po, pwede nating sabihin na Jesus Christ or the Lord gives security to SSS. Kasi yung wisdom naman ay talagang sa Lord lamang nanggagaling. The fear of the Lord is the beginning of knowledge and wisdom. So ano po yung tatlong S? May idea ba kayo kung ano yung tatlong S nating pag-uusapan? Ito ba talaga yung SSS as in yung naririnig natin? Social Security System?
Talaga bang mayroong security doon? Meron naman po napapakinabangan naman natin. Pero mas matibay po yung security ng SSS ng ating Panginoon. Dahil yun ay nanggagaling sa kanyang karunungan. Okay? Una po, yung unang S, pag-usapan po natin. Wisdom brings security to avoid sin. Ano po yung sabi? Sa Proverbs din, verses 2, verses 12 to 17. Ito pong Proverbs na ibinigay ni Haring Solomon, ang purpose daw po nito sa buhay natin bilang kanyang mga anak ng ating Panginoon, to deliver you from the way of evil, from the man who speak perverse things, from those who lives the paths of uprightness, to walk in the way of darkness, who delight in doing evil, rejoice in perversity of evil, whose paths are crooked, and who are devious in their ways, and to deliver you from strange women, from the adulteress who flatters with her words, that leaves the companion of her youth, and forgets the covenant of her God. Pag-aralan natin about prayer. Ang sabi dun sa prayer, yung mga studies natin sa prayer meeting, prayer avoid us from sinning. So, if we cling to the wisdom of the Lord, ganun din po naman ang magiging bunga sa atin. Kumbaga, sabihin natin, yung payo ng mga magulang natin, sino pa po ang nakikinabang? Yung kapitbahay ba natin? Madalas nating marinig sa ating mga magulang, alam mo ba anak kung bakit kita pinapalo? Kasi love kita eh. Diba? Ang hirap nating unawain. Paano naging love? Ay puro latay nga ang inabot ko. Ito ba ang love? It's unfair. Ito ba ang love? Pero kailan po natin na-realize na tama yung sinasabi ng ating mga magulang? When the time comes na tayo ay naging magulang rin. Na-appreciate ba natin yung ginawang pagpapalo ng ating mga magulang sa atin? Yung ginawang pagdisiplina ng ating mga magulang sa atin? Sabi nga po, salamat Nay, salamat Tay. Kasi kung hindi mo ako dinisiplina, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Baka mayroon akong hinihimas, pataas, pababa, hinihimas mo rehas. Di po ba? Ang naalala ko na pag-aralan namin, yung isang tao na nasa detro, and di ba, sabihin, ano yung kahilingan mo? Bago ka turukan or bitayin, gusto ko po ng masasarap na pagkain, yung fried chicken po, na yempo. Ang kahilingan po niya ganito, meron siyang isang sulat na gusto niyang ipagbigay sa kanyang magulang. Alam niyo po kung ano yung nilalaman. Sige po, sasabihin ko na lang po sa inyo. Ang nilalaman po ng sulat, sabi niya, Nay, bakit ng mga pagkakataong gumagawa ako ng masama, hindi mo ako pinipigilan? Ang laman ng sulat, bakit noong time na inaway ko yung anak ng kapitbahay, ang pinagalitan mo yung kapitbahay, hindi ako. Nung nag-steal ako ng pera, sinamahan mo pa ako para mag-shopping. Ganon yung scenario. Kahit ano po yung kaya, ilagay natin yung ating kalagayan. Bilang mga magulang, na tayo po yung bumabasa. Para mas maramdaman po natin. Ano po yung mararamdaman ng isang magulang? Na alam mo na yung anak mo ay bibitayin na, hatulan ng kamatayan, pero ang naging dahilan sa puso ng iyong anak, ng ating mga anak, tayo yung naging dahilan. Masarap ba yung pakiramdam? I know, parang dinudurog ang ating puso. So napakaganda po, laging naririnig natin sa ating mga kumain ng payo ng mga magulang. Mabubusog bakit yan? Lagi natin sasabihin. Pero iba po yung magiging bunga para sa atin.
para sa ating pansariling kapakanan. Sabi nga po, lalaki tayo na kapag tayo busog sa pangaral ng magulang at lagi tayong handang tumanggap ng pangaral ng magulang, maaasahan natin yung landas na ating tatahakin. Yun yung landas ng katwiran. Landas na kung saan hindi tayo mapupunta sa kapahamakan. Ganun po yung sinasabi ng ating Panginoon. Panghawakan natin yung kanyang mga pangako, yung mga commandments niya, palagi nating alalahanin. Lagi nating isiksik sa ating mga puso at isipan. Sabi nga po sa Proverbs, yung wisdom na ikwintas natin. Gawin nating garland. Na saan man tayo dalhin ng ating Panginoon, kapag dala-dala mo yung wisdom na ipinagkaloob niya, wisdom ang resulta nga yung pagkakaroon natin ng pagpipitagan, di po ba? At pagbibigay ng respeto sa kanyang dakilang ngalan. At the same time, yung pagsunod sa kanyang mga utusan, tayo po ang makikinabang. Tayo rin ang makikinabang. Alalahanin po natin yung sinabi doon sa John chapter 6. Kasi may mga tanong, bakit po kuya ganon? Di ba tinanggap ko naman na po ang ating Panginoon? Ba't parang yung buhay ko kaliwali pa rin? Parang yung buhay ko tulad pa rin ng dati. Same awol. Same awol. Ano yung dahilan? Alalahanin po natin yung sinabi dun sa John chapter 6. Nung after pong magpakain ng ating Panginoon ng 5,000, ang sabi po ng Lord, ang sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Paano natin yun i-relate sa spiritual nating buhay? Kasi kung gagamitin natin yun, literally, cannibalism po yun, mga kapatid. Kaya nga yung mga tao nag-alisan, di po ba? Nag-alisan. Yung mga pinakain niya, ang halos natira na lang yung kanyang 12 apostol at mga ilan-ilan. Ano po ang ibig sabihin ng ating Panginoon? Natanggapin po natin ang ating Panginoon Jesus. 100%. Yung walang reservation. Hindi po pwede, Lord, tinatanggap kita bilang aking sariling Diyos sa tagapagligtas. Pero mayroong parte ng puso natin na hindi welcome ang ating Panginoon. Dapat po pag sinabi natin, Lord, tinatanggap kita bilang aking sariling Diyos sa tagapagligtas, siya dapat lamang talaga yung Diyos ng ating buhay. Paano po nangyayari na minsan nawiwindang, nawawala tayo dun sa right path na inihanda ng ating Panginoon? Kapag tayo na po yung nagiging Diyos ng ating buhay. Tayo na yung nasusunod. Kaya nga po, sabi nyo sa pag-aaral last Monday, mahalaga, paminsan-minsan, o dapat madalas, dahil madalas tayo nagkakamali, di po ba? I-review po natin yung ating mga sarili. Bago natin i-review yung iba, sabi nga, bago mo linisin ang dungis ng iyong kapwa, linisin muna ang iyong dungis sa mukha, nagmula sa lupa. Kasi mahalaga po yun. Kasi minsan, alam naman natin yung ating pagkakamali, di po ba? Right? Kasi yung pagkakamali ng iba, alam natin eh. So, bago natin i-correct yung iba, tayo muna. Para kapag po tayo nag-correct or nagbigay ng, nag-rebuke ng bawat kapatid, mayroong power. Kasi ibabalik lang po sa atin. Ikaw nga po eh. Ganito ka rin. So, ilagay natin sa puso at isipan natin na madalas, kasi nga madalas tayong magkamali, review ourselves. Lagi nating alalahanin, bago tayong mag-isip ng mga bagay na alam naman natin, malinaw pa sa sikat ng araw, hindi ito makakapagbigay lugod sa ating Panginoon. Review ourselves. Always remind ourselves, I am a Christian. Kristiyano ako eh. Hindi ko dapat ito ginagawa. And always look on the cross. The one na ipinako sa krus, na ibinigay ang lahat para sa atin. Nang sa ganung kaparaanan, bago tayo gumawa ng maling hakbang, maalala man lamang natin. Lagi tayong lilingon. Lagi tayong lilingin doon sa magandang ginawa ng Panginoon sa atin. Upang nang sa ganun, hindi tayo mapupunta dun sa bagay na kung saan mapapariwara ang ating buhay.
always remember the cross and the one who is in the cross na nagbigay ng buhay para sa atin. Nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Kailangan po yung total surrender. Ang lagi kong naaalala, pag total surrender, total submission ang pinag-uusapan sa chaos. Hindi po sapat na tanggapin na lamang that we are a sinner. Ay, tao lang kasi ako eh. Mahina ako eh. Lahat naman tayo makasalanan. Yes, we are. That's true. There is no one righteous, no, not one. But wag nating tanggapin na lamang na yun yung katotohanan. Huwag tayong hihinto doon. Let us repent and submit all to God. Change. Napakaganda ng inawit kanina. From water to wine, from darkness to light. Yun po yung ginawang pagbabago ng Diyos sa atin. Yun yung nais ng Panginoon na mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero kailan hindi nangyayari? Kapag hindi tayo nakikipag-cooperate doon sa plano ng Diyos sa bawat isa. Given na po yun. Ang plano ng Diyos, pabago ang buhay natin. Agree po ba ang lahat? Kailan nangyayari na hindi nababago yung buhay natin? Kapag ayaw natin ipabago. Kasi nga, nagkikreate tayo ng sariling Diyos. Mayroong area ng buhay natin, ng puso natin, na hindi welcome ang Panginoon. Mayroong reservation. Yung mga baggages na dala-dala natin. Masarap po bang maglakbay na kapag may pasan kang isang sakong palay? Ilang bundok yung iyong dadaanan? Masarap maglakbay? Mahirap di po ba? So, kailangan ibaba yun. Ibaba yung mga baggages na nagsisilbing hadlang sa atin para makausad sa ating pananampalataya. Ibaba yung mga bagay, tanggalin. Unti-unti, lahat po tayo, wala pong excuse sa atin. Lahat po tayo dito ay may kanya-kanyang kahinaan, may kanya-kanyang karumihan. But one thing na dapat natin gawin, surrender it all to God. Let the Lord change our lives. Hindi po natin kayang baguhin ang buhay ng bawat isa sa atin. Me personally. Hindi ko po pwedeng sabihin, magbago ka na kapatid. Pwede tayong magpaalala, but yung pagbabago, ang Lord po ang gumagawa. Ang sabi ni Paul, ako ang nagtanim, si Apollo ang nagdilig, pero ang nagpapatubo ay ang ating Panginoon. Even doon po sa pag-share ng Word of God, huwag po natin babarasuhin mga kapatid. Ang kunat naman ng kapatid na ito, parang bedekoy. Ang trabaho natin, ibahagi lang, ihasik yung salita ng Diyos. Yun ang trabaho natin. Magtanim. Merong ibang nag-aani, sabi po sa John chapter 4, darating yung panahon, yung mga nagtatanim at nag-aani ay magagalak. Kasi yung tinanim daw po ng iba, aanihin ng iba. Kung ililiteral po, hindi maganda yun. Pumbihira. Ako ang nagtanim. Iba ang kumain. Pero sa Lord po, kagalakan po yun. Kasi yung mga salitang itinanim natin, hindi man sa atin lumago, sa pamamagitan natin, doon sa pag-share natin, hindi lumago. Darating yung panahon, mayroong ibang aani nun, at lalago din yung salita ng Diyos sa buhay ng tao na yan. Sabi po sa Isaiah, kapag binitawan ng Lord yung kanyang salita, hindi yun babalik ng hindi nagampanan yung dapat gampanan. The word of the Lord will not return in void. Kasi nga po ang nagpapatubo ay ating Panginoon. Gawin natin yung ating ministry. Share the word, spread the word sa ating Jerusalem, sa Judea, saan mang dako ng mundo. Bahala na po ang Lord sa pagpapatubo. So wisdom ay naglalayo sa atin para makagawa tayo ng mga bagay na again sa kalooban ng ating Panginoon. Mga kapatid, tandaan po natin, sin is sin. We should not take it lightly. Kaya minsan, maliit lang naman to eh. Maliit lang naman to.
Hindi, yung iba nga, malaki ang kinukuha, akin kunti lang eh. Parang isang stapler lang. Sin is sin, mga kapatid. Saan po ba nagsimula yung ketong? Parang pimples lang. Hanggang inalagaan mo. Hindi mo dinala sa doktor, hindi ka nagpagamot. Tinanggap mo, wala akong sakit, malakas ako. Hanggang isang araw, kinain na ang ating buong pagkatao. Kinain na ang ating katawan. Habang maliit pa ang ketong, pimples pa lang, tirisin mo na, kapatid. Para hindi na magresulta sa ketong. Sino bang may mga pimples dyan? Ipatiris nyo na isa-isa yan. Ibig po sabihin, nagsisimula pa lamang yung apoy, patayin mo na, kapatid. Para hindi na makalikat ng malaking sunog. And let the Lord, yun ang humipok sa puso ng bawat isa atin, ang ating Panginoon. Sin is sin in the sight of God. We must not take it lightly, mga kapatid. Ang sabi nga po sa pag-aaral sa DCL, hindi mo magkailangan na maging heinous criminal para ikaw ay masabing makasalanan. Para tayo ay masabing makasalanan. A simple lying. Lagi kong naririnig kay Kuya Bernard. That is sin, abomination in the sight of God. So maliit man yan, ihingi agad ng tawad sa ating Panginoon. Lord, I'm sorry. Patawad po. And after nga nating sabihin, be like Zacchaeus. Dapat 180 degrees, hindi po 360. Kasi pag nag-360 tayo, yun din yun. Doon din ang balik nun. 180 degrees, sabi nga yun yung total repentance, tumalikod sa kasalanan, and then humarap sa Diyos. At pagharap natin sa Lord, hawak sa kamay ng Diyos. Huwag kang bibitaw. Bigla. Huwag tayong bibitaw sa presensya ng ating Panginoon. Kung lalayo tayo sa ating Panginoon, sino ang pupulot sa atin? Lalayo tayo doon sa Diyos. Siya yung nagbibigay, Lord, makasalanan po ako. Tapos ang iisipin natin, lalayo sa Lord. Hindi yun ang sagot, kapatid. Stay sa paanan ng Diyos. Kasi yung Diyos, na kung saan doon ka mag-i-stay, siya po yung nagbibigay ng kapatawaran. We are all sinners, but there is a universal cure, and that is through the Lord Jesus Christ. Sabi kanina nung prayer, so therefore there is now no condemnation in Christ Jesus. Remember yung babae po na inilapit sa ating Panginoon. Ang sabi ng Lord, o sige, kung sino yung walang kasalanan, siya ang unang bumato. May bumato po ba? Because even yung mga tao na yun, alam nila na sila'y makasalanan. Ang sabi ng Lord, o may bumato ba sa iyo? Wala po. Ako pa kaya? Ako pa kaya ang babato sa iyo? Ako yung Diyos na mapagmahal, ang Diyos na napakalawak ng pagpapatawad. So, nagkakamali tayo, nadarapa tayo sa bawat oras ng ating buhay. Bangon lang, kapatid. Bangon lang. Hawak sa kamay ng Panginoon. Lahat po tayo, may kanya-kanya tayong pinagdaanan. Tandaan po natin, napakalawak po yung pagpapatawad ng ating Panginoon. Sabi nga, He is a God of many chances. He is a God of many chances. Even though we are faithless, He remained faithful because He cannot deny Himself. Diyos po kasi siya. Diyos ng pag-ibig, Diyos ng habag at pagpapatawad. Okay? Yun po yung unang S. To avoid sin. Wisdom brings security for us to avoid sin. Pangalawa po. Wisdom brings security for us to have self-control. Ito po'y kasama dun sa bunga ng Espiritu, di po ba? At I know, minsan dumarating yung time na nawawala tayo sa control. Di po ba?
sa iba't ibang aspeto ng ating buhay, nawawala yung control. Anger, yung pagtitimpi, lahat po, lahat. Dumadating yung time. Pero i-rebuke ourselves. Rebuke ourselves. Nagiging makalaman ka na naman. Balikan yung bunga ng Espiritu. Shampoo yun. Yun yung ating guide. Pag iba na naman yata ito. Kristiyano ako. Bunga ng Espiritu. Ipaalala mo sa ating mga puso at isipan. Self-control. Yan sabi sa Proverbs 2, verses 7 to 10. He stores up sound wisdom for the upright. He is a shield to those who walk in integrity, guarding the paths of justice, and he preserves the way of his godly one. Then you will discern righteousness and justice and equity and every good course, for wisdom will enter your heart, and knowledge will be pleasant to your soul. So yung wisdom din, kung tayo ay makikinig dun sa lahat ng payo ng ating Panginoon, we will have self-control. Magkakaroon tayo ng self-control sa ating mga buhay. Self-control is very important in every Christian, in every individual, most especially in every Christian. In Proverbs, sinabi rin po, if we do not control ourselves, especially in anger, ano raw po yung katumbas nun? Para raw po tayong bumubutas ng dam. Lamesa dam. Sabihin na lang natin, ano ba yung malalaking dam sa atin? Amsterdam. Dam ba yun? Country ba yun? O basta may dam. Yung dam kasi may tubig yun eh. Diba? Ganun daw po, pag pinairal natin yung ating galit, hindi natin na-control yung ating galit, parang ang ginawa, binutas mo yung dam. Siyempre lalabas yung tubig doon. Hindi mo na kayang kontrolin. Kapag pinaigkas natin yung ating galit, yung mga tubig na lumabas, hindi mo na po yun kayang ibalik. Yung mga salitang inilabas natin, hindi mo na pwedeng isubo yun. Sorry po. Isa-isa nating sinusubo yung mga salitang nabitawan natin. Yung mga salitang nabitawan natin, lumabas na yon, narinig na ng lahat. Ang balik nun sa atin. Ganito pala ito si kapatid. Kaya nga po yung mga posts, feeling pissed off, feeling angry, ganito, ganyan. Ang dami. Ibinubulalas mo sa buong mundo. Tapos ba't anong problema nito? Ang dami nagme-message. Mayroon naman. Sige na. Hindi na pinatatagal yan. Diba? Ang dami nagko-comment, di po ba? Mabuti sana kung magagandang comment eh. Ako pag ganun, kahit yung mga kapatid ko po, Neng, yung mga ganyang bagay, hindi niyan inalathala. Diba? Kasi magre-reflect yun sa ating personality. Kumbaga, yun yung nagiging ng social media, po. Nalalaman ng buong mundo, nasusundan eh. Tapos tuwang-tuwa ka, trending Ipinagmalag mo trending yung iyong mga sinabi. Isang-isa ka na lang. Bantay ka lang. No. Ang sabi nga po, do not Facebook your problems. Face it, kapatid. Yung mga bagay na yun, hindi yun inalathala. Kasi ang kasiraan nun sa atin din. So sa ating personalidad. Yung sa ating pagkatao. So alalahanin po natin, huwag na nating i-post yung mga feeling na yan. Ang i-post natin yung mga piling bagay na lamang. Diba? Na kung saan makakapagbigay ng paglago sa ating buhay Kristiyano. Amen! Praise God! Magagamit po natin ang social media sa paghahayag ng salita ng Diyos. Kung dati noon ang hirap po, kasi sulat. Naabutan ko pa yun, sulat. Pag sumulat ka na, may sakit po ako. Pag natanggap mo yung sagot, magaling ka na. 2 linggo eh. 1 linggo papunta ron, 1 linggo papalik.
Minsan pagbalik, ay sakto rin, may sakit ka uli. Napakadali na po sa ngayon sa pagsishare ng Word of God. And praise God, i-share ko lang po sa inyo. Yun po kasing principal na kung saan yung nabanggit ko yung Bernard, pinasama ko sa prayer. Doon sa school na kung saan nag-aaral si Precious, yung principal doon, nag-open siya ng BS. Kasi 3.5 hours na maghihintay yung mga parents eh. At isa po si Ate Rose na nakasama. Ngayon yung principal po nalipat ng Davao. And nagkakwentuhan kami nung principal through PM, messenger. At nabanggit ko sa kanya, ganito, ganyan. Kamusta po? Okay naman po. Yung misis mo, talagang marami na yung alam sa mga pag-aaral. Kasi, siyempre, nakakapag-share din po. Inak na talagang pinursa ko rin po yan, nung dito pa lang sa Saudi, nakapag-lead na rin siya ng isang Bible study, which is Bethel lang naging pangalan. So, sabi niya, ay, napakaganda po nung binalita mo, sir, sabi niya sa akin. Sasabihin ko po doon sa pastor namin. Ang nangyari po, yung ministry ng principal, ibinigay po kay Ate Rose. Si Ate Rose na po yung humahawak ng isang grupo na yun. Kahapon po, sabi sa akin, mayroon kaming bisita. Nung natapos yung Bible study, naging 2 po yung bisita nila. Talagang tuwan-tuwa. Habang nagkikwento yung aking may bahay, damang-dama ko yung kagalakan. Kasi victorious daw po. And then yung nag-lead po, nag-message po sa akin. Alam ko po na mas marami kang alam sa amin. Hingi lang po ako ng input. And through social media, napakasarap na nakapagbigay ka ng tulong doon sa pamamagitan ng pag-aaral nila. And tuwan-tuwa po yung mga kapatid. Kung sino man po yung nakakita doon sa picture kahapon, sabi ko nga ngiting tagumpay. Kasi ang sasaya po nila. Sabi raw po ng isang matanda, puro Rose po sila doon eh. Merong Jenny Rose, merong Anna Rose, mayroong Rosa. Talagang grupo po ng mga Rose. Kasi Ate Rose naman, Rosano naman siya. Kaya sabi ko, napakasarap. Ang sabi ko sa aking may bahay, lagi kong sinasabi, 3.5 hours na kayong nag-i-stay dyan. Use it sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ganun din po naman sa atin. Marami na pong kaparaanan. Kung yung oras natin, inuubos din lang naman natin sa social media, sa ating pag-Facebook, gamitin na yun natin sa pag-share ng Word of God. Napakaganda po yung sinabi ni Ate Marie. Doon po natin gamitin yung ating social media sa pag-share ng Word of God. Sabi dito, ayun nga po, para daw nating binutas yun lang, balik tayo doon kapag hindi natin pinigil yung ating galit. Yung mga salita na lumabas natin sa ating mga bibig, hindi na po natin yung muling maibabalik. At mananatiling na yun sa lahat ng nakarinig. Ay, ganito pala ito si kapatid. Akala ko, tahimik lang ito. Dumadating din pala yung time na parang vulkan ito pag sumabog. Yun na yung magiging legacy ng tao around us. At ayaw natin yan. Sabi ko nga po sa comment ko dun kay Kuya Kate na picture, yung ipinost ko last time. People come and go. But the legacy is what matters most. Ito pong mga magagandang mukhang ito. Hindi po tayo habang panahon na magkakasama. Darating po yung time, may mapupunta ng Canada, may mapupunta ng Australia, may mapupunta ng Candaba. Diba? Pero ang mahalaga, yung iniwan mong legacy sa mga kapatiran, maganda yung alaala. Hindi po ba? Hindi po pwede yung pag kilala mo ba si Kuya ganito? Ay, kilala ko yan. Mag-ingat ka dyan pag dumating yan. Hindi ba yung pag dumating, nakaka-bless talaga yung kapatid na yan. Di ba? Lagi nating naaalala si Kuya Neil. Aral tayo mga kapatid. Galit na po yun. Aral. Aral lang. Hinay-hinay. Basta kanunay. Di ba? Sa kwento ko na rin lang po narinig. Pero inspirasyon po sa bawat kapatid. Ganun po yung legacy na dapat natin iiwan sa iglesia ng ating Panginoon. Hindi yung, ay, terror yan. Terror yan. Dapat hindi po ganun. Di ba? Pag mga teacher nga po natin nung araw, talagang iniiwasan natin yan. Minsan, idadrop mo na lang yung subject. Huwag mo lang makita yung teacher mo. Yeah. Ganun din po naman. Dapat maganda yung legacy na iniiwan natin
sa iglesia ng PCC. Okay? Ang sabi po diyan, fear the Lord and have reverence to His holy name, then we will do good things according to His will. Kapag pinanghawakan natin yung wisdom ng ating Panginoon, hindi po tayo magkikida-kida. Nasimsina. Kailangan diretso lamang sa paglilingkod sa ating Panginoon. Cling to wisdom, and He will guard our heart, soul, and mind. Yun po yung security na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon pagdating sa self-control. Diba? Minsan po, may mga bagay na sabi nga, darating yung time na magiging shock absorber tayo eh. Paano ba tayo nagiging shock absorber? May mga bagay na hindi mo na muna isasaalang-alang yung personal nating nararamdaman para sa kapakanan ng nakararaming kapatiran. Darating po yung mga kapatid at napakasarap po sa pakiramdam. May experience po natin yan. Kumbaga yung naramdaman mo, yung mga narinig mong salita, pinalampas mo na lamang at ipinagpasa Diyos mo na lamang. Alang-alang dun sa edification ng isang iglesia. Sabihin na lamang natin. Dumarating po yun. Magiging shock absorber tayo. Maiipit tayo sa nag-uumpugang bato. Pero kapag napaglabanan po natin yan, hindi tayo sumabog. Napakasarap po sa pakiramdam. Thank you, Lord. Kasi yun po yung bunga ng mga pag-aaral na ginagawa natin. Kasi kung hindi yun nangyayari, sabi nga, hindi basihan na marami tayong alam. The most important thing, yung application ng bawat napapag-aaral natin. Doon po tayo nagpukulang. Yung application, doon tayo nagpukulang. Pero hindi po mahirap. Kasi hindi naman yan sasabihin ng Lord kung hindi mahirap gawin, kung hindi doable. Mahirap gawin, but it is doable. Kapag sinabi ng Lord, it is doable. May mga bagay lamang nga tayo na kailangan i-give up at i-surrender sa atin. So, nasa pangalawang S na po tayo. Self-control. Cling to wisdom and He will guard our heart, soul, and our mind. May palagay po ba kayo kung ano yung natitirang S? Ano po? Salvation. Pwede. Kasi nung nagkaroon tayo ng salvation, natanggap na rin natin yung S na yun eh. Ang susunod po na S, yung success. Sabi nga po, kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, bibigyan niya tayo ng buhay na ganap at kasaya-saya. I came to give you life and have it to the full. At alam po naman natin kung ano yung lahat yun, material, spiritual, lahat po yun binigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi po sa Proverbs 2:1-5, my son, tayo po ang kausap eh. Pero hindi po nangangulugan, hindi nakasama yung mga babae. Kasama po tayo, mga anak po tayo ng Diyos. Hindi na lamang in-specify. O sabihin na lang po natin, my son and daughter. Yun po ang pag-usap ng Lord sa atin. If you will receive my words and treasure my commandments within you, make your ear attentive to wisdom, incline your heart to understanding. For if you cry for discernment, lift your voice for understanding. If you seek her as silver and search for as hidden treasures, then you will discern the fear of the Lord and discover the knowledge of God. Di ba mga po, ang sabi dun sa mga pag-aaral natin, kapag daw po tayo nagbabasa ng Biblia, nagbabasa ng salita ng Diyos, para daw po tayo nabubuhay ng kayamanan. Naniniwala po ba kayo doon? Di po ba masarap yung pakiramdam na nung nagbasa ka, ikaw mismo yung nakadiscover, ay, ito pala yung sinasabi ni Kuya. Di ba sabi nga po, hindi dapat tayo nakukontento doon sa mga second hand. Ang tanong ko nga po nung nag-aral kami yan, about doon sa reading the Bible, itatanong ko po huli sa inyo,
Sino po ba dito ang gustong bumili ng second hand na toothbrush? Ang may-ari po si John Lloyd Cruz. Isang beses pa lang po nagamit. Never mind. Di po ba? Hindi tayo nakukontento sa second hand. Ganon din po sa salita ng Diyos. Dapat hindi tayo nakukontento na tagapakinig lang. Dapat nagkakaroon po tayo ng personal Bible studies. Natapos po namin kanina yung 6 na mahalagang bagay sa paglago ng isang Kristiyano. Ang una po doon ay prayer. Pangalawa yung reading the Bible. Pangatlo yung fellowship. Talk about God every day, sharing the Word of God. Serve the Lord. At mamaya po yung i-excerpt ni Kuya Benny, Christian living. Yun po yung 6 na mahalagang bagay. Una po yung reading the Bible and yung prayer and then reading the Bible. Kasi po yung prayer, yun yung way ng ating pagkikipag-communicate sa Lord. Reading the Bible, yung way ng pagkikipag-communicate ng Lord sa atin. Nung po bang, sino ba dito yung tao na nung Titanic? History na lang daw. Di ba nag-box office yung Titanic? Nakontento po pa tayo na narinig na lamang natin sa kwento? Di ba nanood tayo? O, yung iba, 4 na beses na binabalik-balikan, di po ba? Kasi ang ganda nga ng kwento. Pero mas maganda po yung kwento ng Biblia. Because it is the story of the Lord. Kung tayo ay nabighani doon sa pelikulang yon, mas mabighani po tayo doon sa istorya ng ating Panginoon. Kasi mas kayamanan na hindi nananakaw at yung kayamanan na pangwalang hanggan yung ating makukuha. Amen po ba tayo doon, mga kapatid? So kung hindi po tayo nakukontento sa second hand na toothbrush, ganun din naman sa second hand na salita ng Diyos. Magkaroon po tayo ng personal na pag-aaral. Amen? Ang sabi dyan, if we treasure His commandments and search for it as a hidden treasure, ano raw po yung ano yung mangyayari sa ating buhay? Kristiyano? So you will walk in the way of good men and keep the path of the righteous, for the upright will live in the land and the blameless. In the land and the blameless will remain in it. Many studies na ating napag-aralan na. We have been through many studies. Ang sabi doon, if we want to be successful, ano po yung dapat natin gawin? Serve the Lord. Serve the Lord. Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Nasabi doon sa Proverbs 3 verses 13 hanggang 18, how blessed is the man who find wisdom, and the man who gain understanding, for its profit or reward is better than profit of silver, and gain of true fine gold. More than gain. Yun yung yaman, di po ba, na hindi nananakaw. Yung yaman na naglalas through eternity. If we want to be successful in life, we should obey His words and follow His commandments. Serve the Lord and do what pleases Him. Kaya bago po natin gawin yung isang bagay, tanungin natin yung ating sarili, and huwag tayong huminto lamang doon. Tama ba itong gagawin ko? Tanungin mo ang Lord. Ask the Lord. Lord, ang gagawin ko ba ay makakapagbigay ng gloria sa'yo? Kung ito po ay approve sa'yo, ito po ang gagawin ko. Pero kapag hindi ka po approve, I will not do it. Sabi nga po kanina doon sa prayer, Lord, kung sa gagawin naming pananambahan, hindi rin lamang namin ikaw kasama, hindi namin ito itutuloy. Kailangan po natin ang Diyos sa bawat oras ng ating buhay. Kung paanong kailangan din natin ang bawat kapatiran. Lagi ko po sinasabi ito sa mga Bible studies namin sa Sinai, huwag po nating sabihin sa ating sarili, malakas na ako. Tanggapin po natin yung katotohanan. Kailangan po natin ang bawat isa. Kasi hindi po sa lahat ng pagkakataon, malakas tayo. Darating yung time
manghihina tayo. Darating yung time malulugmok tayo. Kailangan natin ang bawat isa. Kaya sabi ko nga po kanina, kung meron tayong napapansin, kapatid, parang sinukluban ng langit at lupa ang iyong mukha. May problema ka ba? Sabi nga ni Kuya Arman, chismoso lang. Ganun po tayo dapat. Alam naman natin na itong taong ito, pagdating pa lang talagang labas ng kahuli-huli ang bagang sa pagngiti eh. When dumating iba yung muka, ay merong dinadala to, mabigat ang dinadala nito. Kausapin agad. Ano pang maitutulong? Kailangan ko kapatid mo 5,000 real. Ay, dyan tayo wala. Ituturo mo na lang doon sa mag-asawa. Ituro mo sa mayaman. Yung comfort. Kumbaga, lahat po tayo unique na nilikha ng Diyos. May kanya-kanya tayong, sabi nga, special na nakatangian. Di po ba? Kung ikaw ay magaling sa encouragement, yung isa naman ay, basta sabi po sa kung ano man yung gift na meron tayo, gamitin natin para sa gloria ng ating Panginoon. Kasi nga po, paano naging unique? Ako po mayroong nagagawa na hindi kayang gawin ni Kuya. May nagagawa ako na hindi kayang gawin ni ate, lalo na magbistida, hindi ko pwedeng gawin yun. May mga bagay tayo nagagawa na yun, dun sa isang kapatid na yon, yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, yung isang kapatid ang pwedeng gumawa. Kaya, tulad po na sinabi ko, kailangan po natin ang bawat isa. We need each other para isulong ang iglesia ng Panginoon ay pinagkatiwala sa atin. So, para po magkaroon ng tagumpay sa ating buhay, serve the Lord. Maglingkod sa ating Panginoon. Ang sabi po doon sa pinag-aralan namin sa Corinthians, para raw po hindi tayo ma-burn out doon sa paglilingkod na ginagawa natin. Paano po nangyayari? Huwag nating ilalagay sa sarili nating kakayahan. Not by power or by might, but through the guidance, through the power of the Holy Spirit. Yun yung paglilingkod na sabi nga mananatili hanggang wakas. Ano man yung dagok na pagdadaanan natin sa buhay, ang aim natin is to serve the Lord. Kumbaga hindi tayo matitinag. Victorious tayo eh. We are more than conquerors in Christ Jesus. Sa conclusion po, cling to wisdom and obey the Lord, and it will bring security to avoid sin, to have self-control, and to gain success in our daily Christian life. Ang nais ko pong verse na iiwan sa inyo. If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and I will heal their land. Sa kabila po ng mga pinagdaanan natin, kapit lang po tayo sa ating Panginoon. Ang Panginoon po ready magpatawad sa lahat ng oras at sa bawat pagkakataon. All we need is to surrender everything sa ating Panginoon. Mabuti po ang ating Panginoon. Kung sabi doon sa Psalm, kung siya ay magparusa, hindi katulad ng pagsuway, napakabuti po ng ating Panginoon. He is a God of many chances. Ano man po ang pinagdaanan natin ngayon, leave it all to God because He will never leave us nor forsake us. Ang sabi po ni Peter, cast all your cares to the Lord, for He cares for us. God bless us. Let us pray. Hallelujah, Lord. Muli po, Panginoon, maraming salamat sa umagang ito, sa paalala mo, Panginoon. Yes, Lord, we are sinners. Makasalanan po kami, pero maraming salamat. Ikaw po yung universal cure, Panginoon. Ikaw yung gamot, Panginoon. Lord, this church ay ospital, Panginoon. At lahat po ng may kasakitan, kailangan po, Panginoon. Kailangan ka namin. Kailangan namin ng iyong simbahan, Panginoon. Lord, lead us doon sa right path na nais mong pagdahlan sa amin, Panginoon. Lord, patawarin mo kami sa mga bagay na nagawa namin, Panginoon. Mga bagay na hindi nakapagbigay ng edification sa iyo, hindi nakapagbigay ng glorious sa iyong dakilang pangalan. Forgive us. And Lord, patuloy po kami hawak sa iyong mga kamay. Naniniwala kami na kami babangon. And we will become more victorious Christians sa mga darating na panahon. Maraming salamat po, Ama. Ito ang aming dalangin in Jesus' mighty name. We pray. Amen. Amen.